Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan pa rin natin ngayon ang tungkol sa impeachment, ano? Itong na-delay. Ang mga kongresista, akala nila magsisimula kaagad. Iba ang desisyon ng Senado. Sa June 2 pa daw, may latest na balita, after SONA na daw. Don't know anong mangyayari. Kaya nagkakaroon na ngayon ng friction between the congressmen, House at saka Senado. Kaya ito, nagpahayag si Senator Escudero na paliwanag nila, bakit na-delay, bakit inupuan ninyo, ganun. Ito, pakinggan natin ang pahayag ni Senator Escudero. Post ito ng Abante News Online. Pwede bang sagutin na rin muna niya sa kung maaari? Bakit nila inupuan ng 2 buwan ito? 2 buwang nakabinbin ang 3 impeachment complaints sa Senado at sa Kongreso. Ang kailangan lamang naman gawin, ipadala yan sa Speaker para ma-agenda ng Speaker yan. Magkatabi ang opisina nilang dalawa. Pero hindi yung ginawa sa loob ng 2 buwan. Tapos kami gusto sa loob ng 2 oras magawa yun. Sa loob ng ilang araw magawa yun. Kung tila hindi sila nagmadali, anong pinaguhugutan at saan sila nanggagaling para madaliin kami ngayon? Hindi naman niya kailangan sagutin talaga kung gusto lang niya. Para maliwanagan din ako. Okay. Ulitin natin ha. Ulit. Karapatan nila yon, ginagalang ko yon, pero pwede bang sagutin na rin muna niya sa kung maaari? Bakit nila inupuan ng 2 buwan ito? 2 buwang nakabinbin ang 3 impeachment complaints sa Senado at sa Kongreso. Ang kailangan lamang naman gawin, ipadala yan sa Speaker para ma-agenda ng Speaker yan. Magkatabi ang opisina nilang dalawa. Pero hindi yung ginawa sa loob ng 2 buwan. Tapos kami gusto sa loob ng 2 oras magawa yon. Sa loob ng ilang araw magawa yon. Kung tila hindi sila nagmadali, anong pinaguhugutan at saan sila nanggagaling para madaliin kami ngayon? Hindi naman niya kailangan sagutin talaga kung gusto lang niya. Para lang maliwanagan din ako. Okay, so medyo mabigat yun. Boses niya, malumanay, kailang may, I don't know, akin lang ito, tingin ko parang napipikon na si Senator Escudero yung inaapura siya na simulan na kaagad ang impeachment trial. Okay, so ang question dyan is, bakit pinatulog nila sa Kamara yung impeachment complaint ng halos 2 buwan? Ano sa tingin nyo? Bakit hindi nila inaksyonan kaagad? Hindi kaya nang dahil sa rally ng Iglesia ni Cristo at medyo natakot ang mga kongresista sa pagpirma dahil nanganganib ang re-election bid, yung mga magre-re-election, dahil malaki ang boto ng Iglesia ni Cristo. Ang alam ko is hindi na talaga uusad ang impeachment complaint habang papalapit ang eleksyon. Inaasahan ko is gagalaw na lang yung impeachment na yan after the election. Yun ang tingin ko. Kasi si Congressman Abante mismo na nagsabi na nag-usap-usap na sila at wala munang usaping impeachment. So, yun na, tumahimik ang impeachment. Tapos, bigla na lang, nagulantang ang sambayan ng Pilipino, February 5, isang araw lang. Nako, daming pumirma. 215. May humabol pa na 25. So, naging 240. Kaya, yun ang tanong ni Senator Escudero. Kung hindi nila minadali,
last minute eh. Yung end of session ng both houses of Congress, doon pa nila inakyat. So, akala ng mga kongresista siguro, House Secretary General, na pag-submit nila yung articles of impeachment, ididiretso kagad sa plenary at pag-usapan. Hindi. May rules din ang Senado, yung Secretary General ng Senate. Binerify pa niya, pinag-aralan pa niya. Kaya hindi nakarating sa plenary session ang impeachment complaint. Nag-adjourn na ang ano. So, yun ang dahilan. Kaya ito, nagkabuhol-buhol na itong ano. Although may mga nababasa akong post, ano, parang sinadya. Sinadya daw na ganon nga magkabuhol-buhol. Hindi ko muna i-discuss kasi tinitimbang ko pa kung sinadya ba talaga. So, o talagang inapura. At anyway, itong pagka-delay, pumapabor sa kampo ni BP Sara para makakonsolidate ng kanilang mga puwersa. Tayo ring mga mamamayan makapag-reflect, makapag-muni-muni ano ang dapat nating gawin, lalo na nalalapit ang eleksyon. Okay? So, ang nagbago na ang landscape ngayon, lalo na sa senatorial race. Ako, tingin ko lumalakas ang line-up ng PDP Laban, yung ini-endorso ni PRRD, lumalakas kasi ang battle cry na ngayon is iboto natin ang mga in-endorse. Lahat iboto natin in-endorse ni PRRD para pagdating sa impeachment complaint, mayroong tutulong kay BP Sara sa Senado. Yun ngayon. So, pumapabor ito sa Duterte camp. Anyway, mga kaibigan, salamat po sa inyong palaging panonood sa ating channel. Ang ating income dito is tinutulong natin sa Talandig Tribe sa Bukidnon, housing project at saka Lakatan livelihood project. Kaya panoorin nyo ang video na ito, kasama kayo sa pagtulong sa tribong Talandig.